The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat and precede him to the other side, while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them, "Take courage, it is I, do not be afraid." Peter said to him and replied, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened. And beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus stretched out his hands and caught Peter and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. The gospel of today don't simply speaks of storm, but it speaks of the kind of God we worship. 4 things I would like you to think about. Number one, you have to understand this, that you can walk on the water. You can walk on the water. You have to understand those words. Sabi ng tita ko, "Father, pag ako ba'y pumunta sa langit, kasi hindi ako marunong lumangoy, pagdating ba sa langit, hindi na ako malulunod, pwede na ako lumangoy?" Sabi ko sa kanya, "Tita, hindi na tayo nagsuswimming sa langit. Naglalakad na tayo sa ibabaw ng tubig." You can walk on the water. How, Father? Peter was able to walk on the water because of God's permission. "Lord, if it is you, tell me to come." And because God said, "Come," Peter was able to walk on the water. So with God's permission, you and I can walk on the water. But without God's permission, never try. Never try. But what I'm trying to say, if God said so, you can do it. "Lord, if you will it, tell me to come." Tell me to come. How much of our prayer we say this? How much of our prayer, rather than dictating on God, how much in us will ask God in our prayer, "Lord, kung ipahihintulot mo, gagaling ang nanay ko." How much? Karamihan ang dasal natin, "Lord, pagalingin mo ang nanay ko." Inuutusan mo eh. Di po ba, anak? How much in us, when we pray, we ask God, "Lord, if you will it, my son will pass the board exam. My mother will be healed. I will survive. If you will it,
Because you have to humbly accept we are not in control. We are not in control. Second, whether you believe in God or not, you will have your own storms in life. Storms are part of life, whether you like it or not. Magsimba ka, hindi ka magsimba, maniwala ka sa Diyos o hindi ka maniniwala, sadyang dadaan ka sa problema. Lahat may problema. Lahat may problema. Kaya hindi ka dapat nagrereklamo na mayroon kang problema. Bahagi ng buhay ang problema. Mayroong 3 uri ng tao. Suriin ninyo ang inyong mga kaibigan, 3 uri ng tao. Ano yon? Na kapag kayo may problema, nandyan sila para tulungan ka. Yan ba ang kaibigan mo? O kaya, pag ikaw ay may problema, sila yung unang nawawala. May mga kaibigan ganon, di po ba, ano? Yung may problema ka, tinutulungan ka nila. Pero yung pag ikaw ay may problema, may mga taong, wala ka, iniwan ka. Pag tinext mo, sagot sa'yo, who you? Di ba? Yun ay ikaluwang uri ng kaibigan. Yung ikatlong kaibigan, ikatlong tao sa buhay mo, yan yung nagdadala ng problema. Naintindihan po ninyo? May mga taong tumutulong sa oras ng problema, may mga taong iniiwanan ka sa oras ng problema, at may mga taong sila ang dahilan ng problema. Kaya kung kayo may mga kaibigan na walang ginawa problema ang dala, kasalanan ninyo. Hindi po ba? Kayo ang nag-imbita eh. Kayo ang nag-imbita. Hindi mo pwedeng itanong sa Diyos, Lord, bakit ako may problema? Sabi ni Lord, inimbita mo eh. Hanggat hindi mo pinapaalis yan, hindi mawawala ang problema. Ano po sabi nila? Pag ikaw ay pinagdadaan ng problema, daanan mo lang. Huwag mong ibabahay. Iba kasi binabahay ang problema eh. Daanan mo lang. Lilipas din yan. Lilipas din yan. My dear friends, my brothers and sisters, the saints never pray that the rain will stop. They have learned to dance under the rain. Magkaiba yun. Magkaiba yung, Lord, bakit umuulan? At iba yung mga batang tuwang-tuwa na naglalaro sa ilalim ng ulanan. Di po ba, ano? It's about attitude. Galing ako sa Puerto Princesa. Naka-aeroplano. Tumunog yung buzzer. Ting! Please be seated. Wear your seatbelt. Ano pa? We will be experiencing some turbulence. Di alam mo na. Di ba ba? No? Ay, alam mo naman tayo mga Pilipino. Pasaway. Di ba ba? No? Di kumalog na. Medyo matagal-tagal yung kalog. Nadidinig mo. Diyos ko. Kita mo na. Tinatawag mo na Diyos. Ano? At biglang sumisid yung aeroplano. Sabi lahat, di ba? O ngayon, sasabihin mo ba, para. Sasabihin ba sa aeroplano? Hindi. Maupo ka ng maayos siya, tumahimik ka. Hindi po ba? Hindi pa ako pari nun. Nagtatrabaho pa ako. Isang maliit na aeroplano de Elisi. Papunta kami Marinduque. Yan yung mga aeroplanong bumababa ang stewardess. Yung bang, sasabihin sa inyo muna ako pa. Tapos mamaya bababa sila. Ba't sila ba? No? Kayo na lang. Bahala na kayo. Diba? No? Nga? Ay talagang grabe ang kalog na gano'n. Grabe ang kalog. Tapos may kasabay kaming matanda, nagro-rosaryo. Ang lakas ng rosaryo. Ano po? Yun yung mga rosaryong nakakainis. Yung hindi nagbibigay ng kapayapaan. Yung meron mga gano'ng nagdadasal. Hail Mary po. Diyos ko, mamamatay kami. Alam nyo, kinumpisal ko na ito. Pero, gusto kong sampalin ko yung matanda. Mamamatay ako sa nervyos, hindi sa crash na aeroplano eh. Bakit? Mga minamahal na mga kapatid, lahat may problema. Lahat. Peter, at the very beginning, focus his eyes on Jesus.
Nawala ba yung storm? Hindi. Tama lang yung focus. Di po ba, no? Tama lang yung focus. Mahalaga yun. You have to understand this. That if you want to walk on the water, you must be willing to get out of the boat. Hello? You can never walk on the water staying in the boat. Tama po ba? You want to walk on the water, get out of the boat. You have to get out of the boat. My dear friends, lahat may problema. Kung gusto mong mapagtagumpayan ang problema, harapin mo. Harapin mo. Hindi yung tutulugan mo lang. Feeling mo bukas okay na. Hindi. Mabuti kung magigising ka. Di po ba, ano? Harapin mo. Ano yung pangatlo? Ang pangatlo ay, nagpo-focus tayo doon sa lumubog si Peter. Lumubog si Peter. At sabi niya, Lord, save me. Ha? You of little feet. Sabi ng mga Bisaya, di po ba, na? Kaya daw lumubog little feet. Kasi kung malaki daw ang feet, hindi daw lulubog. Ano po? Ha? Grabe kayo. Di po ba, na? You of little faith. But my dear friends, my brothers and sisters, I hope you understand this. Peter is a fisherman. He know how to swim. Maliwanag yun. Maliwanag yun. Kahit sabihin ninyo na si Peter ay nag-doubt, at kahit sabihin nyo, ang liit ng kanyang pananampalataya kaya sa lumubog, you can never find in the scripture a person like Peter who was able to walk on the water. From beginning, from cover to cover, you will never find anyone aside from Peter who was able to walk on the water. Wala. The Israelites never walk on the water because the water was parted when they walked through it. Only Peter. Kahit sabihin mo sa kanya, you of little faith. He is the only one recorded in the scripture that was able to walk on the water. Mga minamahal na mga kapatid, huwag nating tingnan ang kabiguan ng ibang tao. Suriin natin mga sarili. Many times I've said this, when you see good people, emulate them. If you see bad people, never judge. Examine yourself. Kung maliit ang pananampalataya ni Pedro, ikaw ba mas malaki? Hello? Can you say that your faith is much bigger than the faith of Peter? Magsimula tayo dyan. May pan dyan, no? Di ba? Paglabas nyo ng simbahan, dyan tayo lahat dumaan. Dyan sa tubig na yan. Tingnan natin. Di ba? Oo. Babayaran ko. Di ba? Mahirap yung pag ibang pumalpak, yan kasi. Pero kung ikaw kaya? Di ba? Magaling tayo sa ganon. Again, my brothers and sisters, all of us can walk on the water if God permit it. Second, everyone has a storm in life. Everyone. You only need to stay focused. Third, whether you like it or not, if you say Peter failed, no one has ever walked on the water except on Peter. What is in the first reading? It is very important that God is in the silence, never in the noisy part of life. Wala siya sa earthquake. Wala siya sa malakas na hangin, malakas na ulan. Sa tahimik na pagbulong, naroon ang Diyos. Tandaan niyo yan. Pag kayo'y nagsigawan sa bahay, huwag niyong asahan ang Diyos nandun. Hello? Huwag niyong aasahan ang Diyos kapag ang boses ninyo ay mas malakas kaysa sa boses ng Diyos. Di ba?
Feeling kasi natin, pag nilalaksan natin, naririnig tayo. Hindi. Isa lang ibig sabihin nun, kapag may sumisigaw, merong hindi nakikinig. Di po ba? Paulit-ulit ko yan sinasabi, mga anak. Kapag sumisigaw ang inyong mga magulang, hindi kasi kayo nakikinig. Hello? Kaya sumisigaw ang mga magulang kasi ang mga anak hindi nakikinig. Kapag sumisigaw si Mrs., si Mr. hindi nakikinig. Mr. Di po ba? Kailangan ba sumigaw si Mrs.? Hindi. Pag sumigaw si Mr., bingi si Mrs. Kasi hindi niya aaminin. Di po ba, no? God is in the silence, never in the noise. Never in the noise of life. Learn to be quiet. Ano sabi ko last Sunday? When you are silent, it is the only time you can listen. Kaya pag madaldal, wala ang Diyos. Kapag maingay, wala ang Diyos. Yung takot sa tahimik, baka takot silang merong marinig. Inuulit ko, yung takot sa katahimikan, takot yon na merong marinig. Kaya nag-iingay sila. Learn to be quiet, learn to listen, because God will speak in silence. Amen. Paalala ko po muli yung mga nangungumunyon, itigil niyo yung dramang dinadala niyo si Jesus sa upuan. Pag tinanggap, tatakpang ganon. Dadalhin sa upuan, tapos kunwari nag-uusap. Tigil niyo yung kalokohan yan, ha? I-consume niyo ang sakramento sa harapan ng lay minister. Ikalawang kalokohan, aywan ko ba? Ba't naman? Mag-asawa, dadali nilang pareha sa upuan, tapos sila magbibigayan. Hindi pwede yun. Ano po? Alam ko kung saan nyo nakuha yan. Ano po? Pero hindi pwede. Pag tinanggap nyo sa lay minister, isubo ninyo. Ano po? Isubo ninyo. Going back to what I've said, everything is possible if God permits it. You only need to ask God's permission. But do not forget, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Second, sana huwag kayo makakalimot na dinaanan natin ang pinakamalaking unos ng buhay during pandemic. Huwag kayo makakalimot, it happens every 100 years. Can you imagine? Every 100 years. Buhay tayo ngayon dito. Ha? Pati yung mga hindi naniniwala sa Diyos, napadasal hindi po ba? Kaya kayo, huwag kayo matigas ang ulo. Ha? Nakasurvive kayo sa COVID, ngayon pa kayo mamamatay. Ano po? Lahat may problema. Kung ano man ang pinagdaan ng problema, daanan lang. Huwag ibabahay, ha? Yung iba, binabahay pa Ano po? Ikatlo, kahit lumubog si Pedro, walang ibang Pedrong nakalakad sa ibabaw ng tubig. At ang pang-apat, matutong manahimik sa gitna ng unos, sapagkat ang Diyos ay dumadalaw sa panahon ng katahimikan. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.